Hello, hello, hello! Welcome back to my YouTube channel! Ayan, for today's video po ay pupunta tayo magtapon ng basura and punta tayo ng garahe kasi bubuksan natin yung freezer, titignan natin kung ano yung mga mailulutuan at the same time magtatanggal na rin tayo doon ng kailangan maitapon, kung may maitatapon, di ba? Okay, dali ko na yung box. Ay, ano ba yan? Magkakandalaglagan. Yan. Wait lang po. Ganda ng panahon today. Pantay ng basura. Then binuksan ko na rin si garahe para po makapag check kung ano yung mga dapat na ilagay ay itapon at saka mailuto. Yan, nailabas ko na yung basura. Ganda ng panahon, promise. Okay. Then, kasi gusto ko sanang ayusin tong freezer namin. Tignan nyo naman, oh. Ang dami. So, plano ko sanang magluto ng peach gobbler. Wow, peach gobbler. Ayan, ito. Plano ko siyang magluto. So, itry muna natin siguro ng 2 supot. Para masarap. 2 supot natin siya. Okay. And then, tignan natin kung ano yung mga pwedeng mailuto dito at maitapon kasi sobrang dami yung laman ng freezer. Tapos mayroon pa ako nito, oh, para maging palaman ba. So hindi ko alam kung gagawin ko yan today, pero baka hindi. Pwedeng itapon, itatapon na. Kasi sobrang dami ng laman ng freezer. Then may hipon pa ako dito. Ano to? Hipon. Yan, dami ko palang hipon. Tapos bili ng bili. Ito pa yung nakuha ko. Ay, hindi pala ito yung nakuha. Ito yung binili ko last time. Bago may nakuhang hipon doon sa food line, di ba? Ano to? Chicken. So, hindi ko alam kung anong lulutuin kong pagkain ni Alan today. Baka kaya mag-ano ko, chicken teriyaki para sa kanya ngayon. So, ito sinisave ko to kay John pag uwi kasi gusto niya yung mag-shake. And then meron ako dito, ano to kaya? O yung apple pie. Parang gusto ko tong lutuin nga para madala ko sa isang trabaho ko. May patikim ko sa mga kasama ko sa trabaho, diba? What is this? Kabayong buntis. Ground beef. May ground beef pa pala dito. Pagsamasamahin ko nga yung mga ground beef ko. And then, ano ito? Ito ata yung maanghang eh. Yung maanghang to. Hindi ko alam kung maanghang. And then, ito, turkey little smokies. Labas natin to para mailuto natin yan para sa mga breakfast ng mga mag-ama. Ay, nagkandalaglagan na. Gusto Lord. See, kita mo, yung mga nandun kasi sa ilalim, hindi mo na siya makita. Kasi natambakan na sila ng natambakan. So, ang dami pa pala doon sa loob. Lagay natin dyan.
Tapos may mais pa ako. Alam mo itong mais, parang masarap ata yan igulay ha. Gulay natin yan next time. Bibili ako ng dahon ng ampalaya. Tapos sahugan ng, oh may ground beef pa pala tayo. Ayan, pagsamahin ko yung mga ground beef. Para mailuto next time. Oh, ayan na yung ice cream. Aray ko, nakita ko na yung ice cream. Sakit nun ah. Tusok ako. Ayan, may crab tayo. Magdadala ko niyan sa loob. Lagay ko nga dito yung mga dadalhin ko. Kasi gagawa tayo ng tapos lutuan natin si Alan na chicken teriyaki. Kasi may yelo kasi dito, oh. Kaya parang feeling mo, punong-puno. Ayan, may hotdog pa. Hindali nga natin itong mga sausage na ito. Go-grocery tayo dito. Tapos, tignan nyo, nagpabili ako ng ice cream. May ice cream pala dito. So, dadalhin na rin natin to. Yan. Bago pa yan mag-freezer burn. Lagay natin itong yellow dyan. Ay! Ay! Hala. May burger bun pa dyan. Diyos ko Lord. Sorry! So at least ngayon, alam ko na wala nang masyadong mga karne dito. Kasi yun lang naman yung gusto kong malaman eh. Dahil nga natambak-tambakan na siya ng mga kung ano. Hindi ko na alam kung ano yung meron at wala. Naluto ko na rin yung last na ano namin, steak namin. So, yung ground beef, pagsasama ko sila. Kasi para bukas, makapag-spaghetti. Yan, dito na yan. Okay, make sure na wala nang natira. So, itong ice cream lagay natin dito sa ibabaw kasi yan, walang paglagyanan sa freezer doon. So, ito kinuha natin. Nag-grocery si Manang. Ayan. Shoot. Good. Wow, itapon yung camera eh, no? So, yan. Kapag grocery na tayo. Char. Grocery. Tapos magdidilig tayo ng halaman. Kasi yung aking mga halaman medyo malanta, nalalanta sila sa init ba? Hindi naman mainit eh. Or baka kulang lang sa tubig or
Baka nagtatampo sila sa akin. Wow, Char! Tatampo. Magtampo. Ayan, kung naririnig nyo po, may allergy ang kabsat ninyo, mga kakabsat. Ang kabahayan namin ay sobrang dumi. Or sobrang kalat pala. Dahil po ako ay hindi pa nagliligpit. Ayan, magdidilig tayo ng kahalamanan bago tayo magluluto. Ayan, parang feeling ko basa to eh. Tapos pagsusuot ko basa. Ayan. Okay. Hello again. Pa-shoutout po muna ako sa mga kasama ko sa trabaho. Hello Ate Jean, hello Ate Aura, and Ruth. Belated happy birthday pala kay Ate Gilda. Thank you for watching and subscribing, Ate Gilda. Happy birthday din sa mapagmahal naming panganay na si John. Always take care, anak ko. We love you. And we hope to see you soon, nak. Greetings din po pala sa lahat ng mga taga Alaminos, Pangasinan, lalo na sa mga relatives namin. Yan, nadiligan na natin sila. Punta naman tayo sa labas. Diligan natin yung mga halaman natin sa labas kasi medyo magandang panahon ngayon. Medyo mainit. Kaya, kailangan magdilig. So, sino po ba sa inyo mahilig din sa halaman? Ako po mahilig din sa halaman. Kaya lang parang feeling ko yung halaman walang hilig sa akin. Kaya, pero try pa rin natin siya. Baka kasi ilang araw din kasi akong hindi nakapagdilig dahil nga nagtrabaho po ako. Tapos gabi na ako umuwi. So, uugaliin kong magdilig sa kanila siguro araw-araw para po kahit na pag uwi ko galing ng trabaho, sige didiligan ko para lang po hindi sila magtampo. Okay. Punta tayo sa labas bago natin ibabad yung mga kinuha natin sa freezer. Pasensya na sa aking dobling baba. Parang tumataba na naman tayo ngayon, mga kakabsat. Pero okay lang naman kung tumaba tayo kasi doon naman talaga tayo galing. Galing tayong pagiging mataba. Yan. Sabi nga nila, mas cute daw yung mga matataba kaysa sa payat. Totoo ba yun? Kailangan natin magluto ngayon dahil si Alan ay papasok sa kanyang part-time. Kaya po, kailangan makakain yung bata bago siya pumasok sa trabaho man lang. Yan. Diba, tuyong-tuyo na kasi sila. Kailangan na rin talagang diligan. Alam nyo ito, nag-umpisa yan, maliliit pa siya. Parang, pakita ko sa inyo. Parang ganyan lang siya noon, kaliit. Tapos ngayon, ang laki na niya. O, ganyan na siya kalaki. O, diba? Puno na siya. Wow, puno! Ito ang mahirap dito. May hose naman ako. Ewan ko bakit hindi ko ginagamit. Para sana minsanan lang yung pagdilig na ganun.
Kailan kasi, nakakainis naman kasi set up pa. Tapos pagkatapos mong gamitin, ibubuhol-buhol mo pa uli. Kaya okay na lang din to. Maglinis-linis muna ng konti dito sa kabahayan dahil tawag dito, basura day bukas at para maisama yung mga ibang basura. Ganon. Mamaya nang dyan sa loob. Ito muna tayo. Ayan. O, diba? Sarap din. Naliligo sila. Dito tayo. Kasi atin pa rin din to eh. Okay. Ito may bulaklak ko. Tapos na naman ng katubigan. Ang bilis maubos. Siguro sa bakasyon ko, dahil magbabakasyon ako ng 3 araw, baka dagdagan ko ng mga lupa yung mga ibang halaman na paubos na yung lupa, gaya nung mamaya tuturo ko sa inyo kung alin dyan. Mga kasama ko dito sa bahay tulog pa kasi Rani nagtrabaho siya kagabi. Si Alan naman, ewan ko kung gising na o tulog pa yung bata dahil gabi na rin natulog yan kagabi at saka may pasok siya mamaya, kaya okay lang na matulog pa siya para kasi mamaya gabi na yan uuwi at kailangan ko siyang hintayin mamayang gabi dahil alam nyo na maraming mga loko-loko dyan sa labas. At para lang masigurado kung safe na makakauwi yung aking anak. Maraming nagsasabi, bini-baby daw namin yung mga anak namin. Syempre, baby mo talaga yan, di ba? Mga anak mo yan, hindi mo naman niluwayan dito sa mundong ibabaw na para pabayaan mo lang din, di ba? Kasi I'm pretty sure nung hindi naman din tayo pinabayaan ng mga magulang natin. So syempre, wag nating gawin sa mga anak natin, di ba? Kasi ako, hanggat malakas ako at kaya ko, alagaan ko yung mga anak ko kahit na malalaki na sila. Kasi, syempre, mga anak mo yan na hindi mo pwedeng alagaan kahit ba malalaki na sila. Kasi, ganun din naman, ibabalik din nila yun sa'yo in return. Pag pinabayaan mo rin kasi ang mga anak mo, syempre, papabayaan ka rin nila dahil yun yung nakagisnan nila na naging sa paglaki nila, sabihin nila, bakit ako magki-care sa magulang ko? Hindi rin naman sila nag-care nung kabataan ko, diba? So, syempre, kung ano yung nakita nila mula pagkabata hanggang pagkalaki nila, gagawin din nila yun sa'yo. Okay. Kaya very thankful ako sa mga anak ko kasi kahit na malalaki na sila, lalong-lalo na yung isa na wala na siya dito sa amin, nagki-care pa rin siya na tanungin kung okay ba kami, tapos mini-make sure niya na mayroon kaming yung mga pangangailangan namin okay naman, ganun. Tumatawag siya, although kahit na hindi siya tumatawag sa amin araw-araw, mini-make sure niya na okay kami. Kahit yung kapatid niya, tinatanong niya rin kung okay lang ba yung kapatid niya, ganun. So, dahil, ganun din kasi yung nakagisnan nila na ginagawa namin. Mini-make sure namin kung kumain na ba sila, mini-make sure namin kung nagtrabaho ba sila, kung kumusta ba yung trabaho nila, ganun. Diba dapat ganun? So, ayan, nakapagdilig na tayo. Tayo po ay magluluto na. So, kita po tayo mamaya. Okay, try natin gumawa ng peach cobbler. Pero hindi ito perfect kasi first time ko lang gagawa nito ha. Kaya huwag kayong assuming. Assuming! Okay, kaya po first time ko lang gagawin to. Titingin tayo ng... So, ang napili ko po na recipe ay galing sa... Saan ba to?
Well, basta sinearch ko lang kung ano yung ano. So, ganyan dapat yung magiging kalalabasan niya. So, hopefully, ganyan nga yung magiging lasa. Wow. So, tama-tama may nakita tayo sa freezer kanina na vanilla ice cream. So, hindi ko na kailangan ng vanilla ice cream. Ayan. So, ito daw yung fruit base niya. So, kailangan natin ng yun, bali 2 supot. Bali nakalagay lang dito 600 gram, pero 2 supot yung gagamitin natin na peach para masarap, 'di ba? Ayan na naman, nag-assuming na naman tayong masarap. Tapos meron lemon, tamang-tama may nakuha tayong lemon. Tapos sugar. So tignan natin kung ilang gram tong ano na to. Tong pangalan niyan. So nakalagay 90 gram. Ay, 907. Diyos ko Lord, ang dami. Wait lang. Tama-tama, 600. So, 180 gram to kasi 2 yung gagamitin natin. So, 6, 12, 18. So, bali, 1/4 cup, 1/4 cup na asukal. Excuse me po. So, gagawin natin yan, di ba? So, sana masarap. Diyos ko, ba't may soy sauce dito? Diyos ko po. So, pasensya na sa background kasi nilabas ko lahat yung mga ano natin dyan. Tapos, susunod is, if using fresh pH, ano ba to? I-bake ba to or what? Preheat oven to 350. Ayan. So, kailangan natin mag-preheat. Start. Bake, 350. Ayan. Kailangan natin siyang i-preheat. Parang ang daming trabaho. Okay, sige, gawin natin. Ayan. So, ipakita ko na lang sa inyo mamaya pagtapos na ha. Kasi parang baka hindi perfect. Kasi babasa-basahin pa natin to, 'di ba? Kaya mamaya ha. Okay, so bali ito na po yung updated ng peach natin, yung ating magiging topping. So, frozen pa siya, pero nilagay ko na usual. Hindi naman nakapaghintay si Manang. Kaya po, so bali ang nilagay ko dito ay sugar, cornstarch, at saka lemon juice. Yan. So, bali, inano ko lang, tinimes ko lang po yung mga kailangan na ano. Dahil, di ba, kanina sabi ko 600 gram. So, kung 600 gram, 900 po yung bawat isang supot, 900 gram. So, bali, 6, 12, 18, 1,800 po na ano. Pagka 600 gram, 1/4 cup lang na sugar. So, bali, tinatlo ko kasi nga, 6, 12, 18 times 3. Bahala na kayo sa math kung ano. So, ayun. Hintayin natin siyang maluto and then, gagawin ko na po ang kanyang, yung parang kanyang, hindi ko alam kung ano tawag doon. Basta, yun na yun. Para maging chicken cobbler, para maging peach cobbler na siya. So, abangan nyo po yan ha. Okay, kakabsat. Ito na yung update ng ating toppings. Ayan o. Ba't hindi ko alam? Ba't parang tumigas naman na siya? Tapos, ito na yung peach. Oh. So, ayan na siya. Medyo malapot na. Ngayon, itatransfer na natin siya sa lutuan, sa baking sheet. Okay. Ayan, ito na po yung ating peach cobbler. Hindi siya medyo kaaya-ayang tignan. Kaya, wag nyong huhusgahan. Kasi like I said, hindi po tayo cooking vlogger. Okay? So, ipapasok na po natin yan dito sa oven. Dali lang. Tapos, i-bake natin siya for, I don't know how many minutes. Ayan. Tignan natin kung ilang minuto. Nasaan na yun? Nawala na. Bake for, okay, 35 to 45 minutes. So, 45 minutes natin siya ilagay. Ayan. So, ayan na po siya ha, 45. Bali, nilagay kong 46. Dahil umaandar pa naman yan. So, ayan na siya. Okay? Abangan natin yan. Sana masarap, diba? Kaya abangan natin yan ha. Abangan natin. Okay, ito na yung update natin sa ating peach cobbler.
Ayan, medyo umaapaw siya. Uy, sorry. Nag-ano, sandali ha. Yan, medyo umapaw. So, mayroon pa tayong 15, almost 16 minutes. Kaya, sana. Pero ang bango, guys. Ang bango, mga kakabsat. Sobrang bango ng ating chicken na naman, peach cobbler. Okay, so abangan natin yung tikiman time. Okay, update ko na po kayo. Ito na siya, luto na. Okay, sandali, tatanggalin natin siya dyan. Saan na yung aking? Itlagay natin dito sa ibabaw muna. So, ano kayong lasa nito? Medyo umapaw po kasi siya eh. Ayan o. Ayan, pakita ko sa inyo. Ay, ang sarap. Oh, ang sarap, di pa nga natitikman, no? Oo, ka. So, ayan, kailangan natin linisin tong oven natin sa susunod kasi medyo madumi na. So, kailangan palamigin lang muna natin siguro siya ng konti kasi baka mapaso naman yung dila natin. Ang sarap. Wow, ang sarap, di pa nga natitikman. So, ayan, sinipag din tayo magluto ngayon kaya nagpakulo ako ng kamote, tapos gagawin natin yung, kung maalala ninyo yung may nagbigay sa akin last time ng kamote na may parang malagkit siya. Ayan, gagawin natin siya ngayon, pero hindi ko alam kung papaano. Gawin ko na lang my own version. Palalamigin ko lang muna siya dahil imumush natin yan eh. Yan. Lagay ko na lang siya siguro dito. Para siguro mamaya pag uwi ko galing ng trabaho, saka ko siya gagawin, di ba? Ayan o. Yum. Kaya, okay. So, mamaya titikman natin yung ating peach cobbler. Hello, ito na siya. Oh, kumuha tayo ng konti kasi para tikman na natin kasi hindi na ako makapaghintay. Yung dough niya parang tumigas. Kaya, wag niyong i-judge ha. Ayan, huy, parang masarap nga siya. Tikman natin lahat. Nilagyan ko siya ng vanilla ice cream, okay? So, ito yung dough. Yan. Yan. So, yan yung dough niya. Dough, ice cream, tsaka peach. Dagdagan natin yung peach. Ayan. Nakasabit si peach. So, ang sarap. Ang sarap. Yung peach, nagbabalance yung asim. Kasi nilagyan ko ng lemon, di ba? Ng asim at tsaka tamis. Tapos nilagyan ko rin yun ng konting asin para may ano siya. Tapos itong dough niya, ayan, medyo dry. Hindi naman siya dry pala. Parang lang, pero hindi siya dry. Kasi ikakain mo nga siya sa peach, di ba? Tsaka sa ice cream. Oh my God, ang sarap. Yung peach nagmi-melt sa bunganga nyo. Siyempre, ngumunguya ako dahil mayroon tong dough, di ba? Pero aside from that, ang sarap. Kahit na yung peach na lang yung kainin nyo, sarap niya. Pero alam nyo kakabsat, masarap din yung dough. Ayan, masarap yung dough niya kahit ganyan lang. Tapos with ice cream. Naku, gawaan na rin kayo. Hanap na lang kayo ng recipe nyo sa Google. Kasi ganun yung ginawa ko. Nag-Google lang ako ng recipe. Ala, nagimas. Oh my gosh. Magugustuhan to ni Rani mamaya paggising niya. Ang sarap. Baka bukas atidan ko sila nanay ng ganito. Sarap. Naibos ko.
Sarap. The best. Oh my God. Kasi hindi siya masyadong matamis. Akala ko nung una, matamis siya kasi medyo madaming ang asukal. Pero hindi pala. Ang sarap. Nasa sayo na lang yun kung paano mo siya ibabalance. Kaya, ayan. So, kung nagustuhan nyo na po ang video ko, na gumawa tayo ng peach cobbler, although hindi ko na ipakita sa inyo kung paano gawin. Kasi nga, like I said kanina, first time ko lang po siyang gawin. So, ayoko naman maraming mga judgmental dyan na ay nako, hindi naman ganyan yung pagkakagawa, ganon. So, first time ko lang pong gumawa nito. Never pa akong gumawa ng peach cobbler. Kaya, pasensya na. Sa susunod, bibidyo natin yan. Kung may magre-request, sige. Pero, ang recipe po ay kinuha ko lang sa Google. So, nag-Google lang ako ng recipe. So, pwede nyo rin pong gawin yun. Mag-Google lang kayo. And, suggestion ko, pag nag-Google kayo ng recipe, kunin nyo yung 5-star. Yung pinakamataas na star. Kasi, for sure, masarap yun. Which is, ganun yung ginagawa ko. Pag may nakita akong mataas yung star at yun ang pipiliin ko. Diba? So, pinili ko nga yung mataas. Although, parang wala akong nakitang 5-star doon. Mayroon lang 4.9. So, yun yung kinuha ko, 4.9. And, sarap nga siya. Nasa sa inyo na lang yun kung may babaguhin kayo. Like ako, dinagdagan ko yung lemon, naglagay pa ako ng asin, gano'n, para mag-balance yung mga lasa niya. Hindi lang puro tamis. Kasi nakakaumay din kapag masyadong matamis, diba? Kaya, kung gagawa po kayo ng peach cobbler, good luck po sa inyo. I'm pretty sure mas masarap yung gagawin ninyo kaysa sa nakita ninyo sa Google. Kaya, ayan, mag-i-end na po tayo. Kung gusto nyo po itong video na to, please like, share, subscribe, and hit the notification bell button para lagi po kayong updated sa mga bago naming video. Hanggang sa muli po. Bye-bye!